kapag mas okay 'di bang makipag-usap ng face-to-face o harap-harapan? Kasi pag chat 'di ba, pag chat, pwede kang ma-misunderstood talaga eh. Parang pag chat lang namin pag-usap, pwedeng ma-misunderstood o hindi maintindihan yung sinasabi ng kachat mo. Mas okay talaga na face-to-face, no? Katulad na ito, nagsasalita ako sa inyo ng harap-harapan. Imagine niyo nga pag nag-chat-chat lang tayo dito, nagpe-preach ako, chat-chat lang, di ba? Maintindihan niyo kaya yung sinishare ko sa inyo. Parang ganun. Mas okay talaga na harap-harapan. And kahit sa Zoom lang, though parang na siya parang face-to-face kasi may camera naman, nakikita. Pero pag nag-lag naman yung internet mo, parang for example sinabi, hindi pwedeng Sunday ka lang nagbabasa ng Bible, pero nag-lag ka, nawala yung hindi. Pwedeng Sunday ka lang magbasa ng Bible. Parang ganun. So, mas okay talaga na ganito, no? Na nakapag-usap tayo ng harap-harapan, nauunawaan nating mabuti para hindi talaga namin misunderstood. Pero, alam niyo po ba, kahit ganun, may mga tao talagang, alam niyo po yun, yung sarado talaga ang pag-iisip. Kahit gaano pa kaganda yung pagbabahagi mo, kahit gaano pa kaayos, maganda naman yung pag-share mo, maayos naman. Pero kahit kung sarado talaga yung pag-iisip ng isang tao, hindi talaga niya mauunawain yung salita ng Diyos. Kahit sa chat pa yan, sa Zoom man yan, kahit gaano ka ayos yung pag-chat mo, kung sarado yung pag-iisip ng isang tao, mami-misunderstood ka talaga niya. Hindi ka niya mauunawaan. Kayo po ba? Kapag may kausap kayo, tapos na-misunderstood kayo, or hindi kayo naunawaan, ano mararamdaman nyo? Bad trip, no? Nakakainis, maiinis, magagalit. Baka nga awayin mo, paulit-ulit na lang ako dito. Parang gano'n na yung mangyayari, no? Or malulungkot. Ngayon, kasi hindi ka naunawaan. Malulungkot ka kasi walang nakakaunawa sa'yo. Pero alam nyo po, si Paul, dito sa pag-uusapan natin sa chapter na to, makikita natin dito si Paul na misunderstood siya. Hindi siya naunawaan ng maraming tao. Yes, nagbahagi siya sa first missionary journey niya, sa second, and then dito sa third, nag-mission siya. Yes, may mga naniniwala, pero may mga tao ding na misunderstood yung pagbabahagi niya ng salita ng Diyos. Pero ganun pa man, hindi siya nagalit. Nakikita natin dito, hindi siya nagalit or nalungkot. Actually, inuulit pa nga niya eh. Inuulit pa niya yung testimony niya, paano siya na-convert. Inuulit pa rin niya magbahagi ng salita ng Panginoon. Kahit nabugbog na siya, handa pa rin talaga siyang magbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, yun kasi yung panawagan kay Paul. Yun talaga yung calling niya eh, na magbahagi ng salita ng Panginoon sa buong mundo, sa lahat ng lugar. Lahat na napagmisyonan niya, yun talaga yung calling niya eh. And alam niyo po, tayo rin naman, may calling tayo. Once na sumunod ka sa Panginoon, may calling ka. And ang tanong, handa ka ba sa ganitong sitwasyon? Na hindi ka maunawaan, pero patuloy ka pa rin magbabahagi ng salita ng Panginoon. Sige po, hayaan niyo po na i-lead ko muna sa prayer bago tayo mag-start. Yes, Lord, aming Ama, kami po ay lumalapit sa oras na ito, Panginoon, at nawa maunawaan namin, Panginoon, hindi ma-misunderstood ng bawat isa, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, at maunawaan naming mabuti ang salita na pag-uusapan namin ngayong araw, Panginoon. Samahan niyo po kami, maging sentro ka ng oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so titingnan natin dito ngayon yung tatlong pangyayari. So may three key points ulit tayo na pag-uusapan. At nasa Acts 21 na tayo. Malapit na, sobrang bilis. Matatapos na natin ang Acts. So ang pag-uusapan natin ngayon, chapter 21 hanggang 23, right? Yan. So, isa-isay naman natin ito. Isa-isay natin. So, number 1. Ayan, sige po, i-prepare natin yung Bible natin. If meron na po kayo dyang Bible. If wala pa naman po, meron tayong Bible dyan na Pinoy version. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Sabi dyan,
point number 1 natin, maging handa sa panawagan. And number 1, maging handa sa panawagan. So verse 1, after namin magpaalam sa kanila, bumiyahe na kami sakay ng barko papuntang Kos. Nung sumunod na araw, nakarating kami sa Rhodes at galing doon, tumuloy kami sa Patara. Verse 2, nung makakita kami doon ng barko papuntang Ponisia, sumakay na kami at bumayahe ulit. So dyan muna tayo. Pakita nga po ng maps. Okay. So ano yung mga nabanggit na lugar? Unang nabanggit ay yung Kos. So wait lang. So from mile 2 sila nang galing, 'di ba? Dahil nga ayaw na ni Paul pumunta sa Ephesus, ayaw na niya pumunta sa Ephesus. Pinapunta na lang niya yung mga leaders dito sa mile 2. Yun yung pinag-usapan natin last Sunday, tama? Ngayon, pumunta na siya dito sa Kos. Ayan, tapos pumunta siya dito sa Patara. Okay, dito natin makikita na doon pa lang, hindi na naging madali talaga. Nung last Sunday, hindi na talaga naging madali yung pagpapaalam ni Paul sa mga taga-Ephesus. No? Sobrang malungkot talaga sila kasi hindi na nila makikita si Paul. Sinabi pa ni Paul dito na ito na yung huling pagkikita nila sa mga, ito na yung maghuling pagkikita nila kay Paul. So, nag-iyakan talaga sila, nagyakapan talaga sila. Siyempre, sa loob ba naman ng 3 years? Kayo po ba? Pag nakasama niyo isang tao sa loob ng 3 years, di ba ang hirap talaga mag-move on nun? Alam niyo po, darating talaga yung araw na, or yung panahon na ganun talaga sa atin din. Darating talaga yung panahon na kailangan natin magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Hindi man pumanaw or hindi natin makikita ng pang matagalan. Mangyayari talaga na may mga aalis sa circle natin, sa mga nakasalamuhan natin, naging close talaga natin. Mangyayari talaga yan. At dapat maging handa tayo sa mga ganitong bagay. So, dito rin nakita natin, lumipat siya ng barko, no? Sabi dyan sa verse 2, nung makakita doon ng barko, papuntang Ponisia, sumakay sila. So, galing sa Patara, tapos may nakita silang panibagong barko, doon na silang sumakay. So, ayaw kasi ni Paul ng una niya sinakyan kasi pahinto-hinto. Kayo po ba, pag yung jeep na sinasakyan nyo, yung pag nagko-commute kayo, ano ba naman tong jeep na to? Sinakay na lahat, sasabihin, 10 pa. Pero kung di na talaga kasya, parang ganon. Ayaw ni Paul ng ganito, yung pahinto-hinto yung barko nila. Kaya, ang goal ni Paul dito nung araw na to kasi gusto niya maabutan yung Pentecost. Gusto niya doon siya mag-celebrate sa Jerusalem talaga nung Pentecost. Kaya nagmamadali din naman siya. So, ayaw ni Paul ng pahinto-hinto. Kaya lumipat siya ng barko. Okay. So, continue tayo sa verse 3 to 7 naman tayo. Sabi diyan, nakarating kami sa lugar kung saan nakikita namin ang Cyprus. Tapos, bumiyahe kami papuntang south sa Syria. Tumigil kami sa Tyre para ibaba yung mga karga ng barko. Hinanap namin ang mga disciples doon. Tapos 1 week kami nag-stay sa kanila. Sa tulong ng Espiritu, sinabihan nila si Paul na huwag nang tumuloy sa Jerusalem. Pero nung kailangan naming umalis, nagpaalam na kami at nagpatuloy sa biyahe. Hinatid nila kami sa tabing dagat kasama ang mga asawa at anak nila. Lumuhod kami doon at nag-pray, tapos nagpaalam kami sa isa't isa. At sumakay na kami sa barko at umuwi naman sila sa bahay nila. So, okay. From Patara, so sumakay na sila dyan. Ngayon, nadaanan nga nila yung Cyprus. Natanaw. So, dito talaga, parang dito nila nilagay. Kasi natatanaw na yung Cyprus. So, dito na sila sa Tyre. Ngayon, dito na muna tayo. Yung mga disciple po dito, ito po yung mga tao dito na nasa Tyre. Ito yung mga disciple noon na sa panahon ni Esteban. Ito yung mga tao na nung namatay na si Stephen, nung namatay na siya, dito na sila nag-scatter sa mga lugar na to nung
hinahanap na talaga. Si Paul nga yung leader nun, di ba? Naalala nyo? Si Paul yung leader nung mga umuusig talaga sa mga disciple ni Jesus, pero nagbago siya. Ito yung panahon na yun, yung sa Acts 11. So habang nagbababa ng karga, nag-stay sila doon ng ilang araw. Isang linggo sila nag-stay doon. So dito rin nakita natin na pinipigilan talaga si Paul, no, na pumunta sa Jerusalem kasi may mangyayari nga talaga. Alam din nilang lahat na may mangyayari kay Paul pagdating niya sa Jerusalem. So dito kasi ang mga umuusig sa kanya yung mga Jewish, mga Judaism. Ito yung mga paniniwala, ito yung mga hindi talaga naniniwala sa bagong katuruan. Focus talaga sila sa law ni Moses, sa lahat ng ministry ni Paul, sila yung mga palaging humahadlang at sinusubukan nakawin ang mga pananampalataya ng binabahagian ni Paul. So ito mga Judaism ito or mga Jewish, ito yung mga not believer of Jesus, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Messiah or parang tinitingnan lang nila si Jesus as a teacher. So, Judaism strongly denies Jesus was a God. Hindi nila tinuturing na Diyos si Jesus. Alam niyo po, sa original daw na manuscript or sa original na libro, katulad nga na ito na nabanggit na pinipigilan nila si Paul na wag na pumunta sa Jerusalem. Alam niyo po ba, sa original manuscript, sinasabi dito na paulit-ulit nilang sinasabihan. Sa buong isang linggo, paulit-ulit nilang pinipigilan si Paul. Pero hindi talaga natinag si Paul, no, kahit isang linggo. Kayo po ba, pag paulit-ulit na kayong lahat na siguro, kung imagine natin, lahat siguro nung way para pigilan si Paul, ginawa na nila. Pero si Paul, hindi pa rin talaga siya nagpatinag, tinuloy pa rin talaga niya. And lumipat pa talaga, sumakay pa ulit siya ng barko para pumunta sa isang lugar naman ngayon. Ngayon, doon naman tayo. Sa verse 7, sabi diyan, nagpatuloy ang biyahe namin mula sa Tyre papuntang Ptolemais. Binati namin ang mga disciples doon at nag-stay kami sa kanila ng isang araw. So isang araw siya nag-stay dito para bisitahin yung mga nanampalataya rin doon. So sabi sa verse 8, nung sumunod na araw, umalis kami at nakarating sa Caesarea. Pagdating namin doon, nag-stay kami sa bahay ni Philip, ang evangelist. Isa siya sa 7 pinili para tulungan ang mga disciples sa Jerusalem. 4 ang anak niyang babae at walang mga asawa. Pinoproclaim nila ang mensahe ng Diyos. Ilang araw na rin kaming nandun nang dumating ang isang prophet galing sa Judea, si Agabus. Pinuntahan niya kami, tapos kinuha niya ang belt ni Paul at tinali niya sa sarili niyang mga paa at kamay. Sabi niya, ito ang sinasabi ng Holy Spirit. Ganito ang itatali ng mga Jews sa Jerusalem ang may-ari ng belt na to. Pagkatapos, ibibigay siya sa mga Gentiles. Verse 12, nang marinig namin to, nakiusap kami at ang iba pang nandoon na huwag nang tumuloy si Paul sa Jerusalem. Pero sumagot siya, anong ginagawa nyo? Bakit kayo umiiyak? Sinasaktan nyo ang kalooban ko. Nakaredy ako, hindi lang para makatulong sa Jerusalem, kundi kahit mamatay pa para sa Panginoong Jesus. Handa talaga siyang mamatay para sa Panginoong Jesus. So verse 14, hindi namin siya mapilit, kaya inayain na rin namin siya. Mangyari na sana ang kalooban ng Panginoon, sabi namin. So God's will again, no? Sinasabi na be ready talaga si Paul dito. Nakita natin na malinaw talaga kay Paul. At desidido talaga si Paul na, alam niyo, handa siya na magpatuloy kahit ganito pa yung mangyari. Kahit mamatay pa siya, basta masunod lang niya yung panawagan sa kanya ng Panginoon. Gagawin talaga niya pumunta sa Jerusalem. Maraming hudyat sa kanya or babala. Actually dito, pangalawa na ito na sinabi sa kanya na, huwag ka nang tumuloy. Kasi nga, may mangyayari talaga sa'yo. Pina-imagine pa nga kung ano yung mangyayari, tinatali yung kamay, itinali yung paa. Grabe yung pagkaka-exaggerated
ni Agabus. Kung baga sa mga pastor, siya yung tipo na, alam mo yun, maraming props laging dala dito, tapos may mga tali, may mga tubig. Siya yung tipong ganun na pastor, ganun mag-explain si Agabus. So dito rin nakita natin si Philip, nabanggit din yung pangalan ni Philip dito. And sinabi na, isa siya sa mga leader na inassign sa Jerusalem, magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero, alam niyo po ba na si Philip ay kasamahan ni Stephen. And alam naman natin si Stephen yung pinatay. And nung pinatay si Stephen noon, panahon yun na si Paul ay siya yung leader noon ng mga umuusig. Ang tawag pa nga sa kanya noon is Saul. Siya yung leader noon Again, siya yung leader noon na pumapatay sa mga disciple. And then, na-meet ni Philip si Paul. Ano kayang feeling na no? Nakita ni Philip, ito yung pumatay sa kapatid ko, ito yung pumatay sa katim ko Ba't nandito to? Pero, nakita natin dito, winelcome pa talaga niya no? Winelcome pa talaga niya si Paul kahit ganun yung nangyari. Kayo po ba, ano yung mararamdaman nyo kapag harap-harapan nyo nakita? Ito yung sumuntok ito yung pumatay sa kapatid ko Ano yung mararamdaman nyo? Di ba galit talaga no? Pero kapag sumunod ka talaga sa Panginoon, kapag alam niyo yung nananahan talaga sa puso niyo yung Panginoon, wala talagang galit Katulad ni Philip, hindi siya nagalit, alam niya na nagbago si Paul. Kung may mga tao kasi ngayon, alam niyo po yun, yung nagpapatawad, sasabihin nila, pinapatawad na kita pero ayoko tang makita. Pinapatawad. Alam niyo yun, may mga ganun tao, no? Totoo ba? Pinapatawad mo na, pero ayaw mo makita. Ang weird, no? Pero dito, pinatawad niya si Paul, pero nakita natin na winelcome pa talaga niya. Ganun po yung tamang pagpapatawad. So, dito ngayon nabasa din natin na sa pagdating si Agabus nabanggit nga dito na siya yung nag-warning talaga in dramatic way. Pero sinabi ni Paul na, anong ginagawa nyo? Parang, ba't kayo umiiyak? Anong ginagawa nyo? Ba't kayo umiiyak? Handa ako. Huwag kayong mag-alala. Kalma lang kayo. Handa ako. Ganon yung sinasabi dito ni Paul. Pero sa tingin nyo po ba, ito kasi sinabi dito, Holy Spirit na talaga Parang wina-warningan na siya ng Holy Spirit gamit yung tong mga tao. Sa tingin nyo po ba, tama ba yung ginagawa ni Paul? Tama ba o mali na sinusuway niya yung Holy Spirit? Di ba? Ang weird, no? Tama kaya yung ginagawa ni Paul? And alam naman natin si Paul na tao lang din naman siya, di ba? Pwedeng nagkakamali din siya. Hindi porket na leader siya ng maraming tao, nagbabahagi siya ng salita ng Panginoon, perfecto na siya. Tao lang din siya nagkakamali. Pero dito, no, sinusuway ba niya ang utos ng Panginoon sa kanya na huwag ka nang tumuloy. Pero basahin po natin yung Acts 23 verse 1. Sabi dyan tinitignan ni Paul ang council, mga kapatid kong taga-Israel, sa buong buhay ko, malinis ang konsensya ko sa harap ng Diyos hanggang ngayon. So malinis yung konsensya naman talaga ni Paul. Hindi niya talaga sinusuway. And sabi rin dyan sa verse 11, nung gabing yun, nagpakita ang Panginoon kay Paul at sinabing, huwag kang matakot, naging witness kita dito sa Jerusalem at ganun din ang gagawin mo sa Rome. So ibig sabihin, hindi talaga niya sinusaway yung kalooban ng Diyos. Kaya yung mga warning sa kanya, ito yung warning na paghahanda. Paghahanda ito para sa mangyayari sa kanya. Kasi ito talaga ito na talaga nararanasan na niya. Katulad sinabi talaga doon sa promise sa kanya. Nung nabulag siya, and then pinuntahan siya ni Ananias, di ba binanggit sa kanya na magbabahagi ka talaga ng salita ng Panginoon sa buong mundo, sa lahat ng lugar, at mararanasan mo yung paghihirap sa pagsunod sa akin. At ito yun, nararanasan yung paghihirap talaga sa pagsunod. Sabi nga sa verse 9, ito pero sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka, kasi siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Ipapakilala niya ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari, at sa mga tao sa Israel. Ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano maghihirap
para sa akin. So maghihirap talaga siya, papakita niya talaga kay Paul. Kasi nung panahon na hindi pa niya kilala si Jesus, grabe, pinapahirapan talaga niya si Jesus din eh. Kasi, alam niyo yun, yung mga disciple niya, lagi niyang hinahunting, pinapatay, siya yung nagli-lead talaga doon para pumatay. Pero dito, nung binago siya ng Panginoon, mararanasan mo naman ngayon yung paghihirap sa pagsunod sa akin. So, kitang-kita natin na nararanasan na niya yun. Right? Dito pa lang. Kaya imbes na pagdudahan natin si Paul, na sinusuway niya ang banal na espiritu, hindi po. Hanggang dito po, matapang siya at lakas loob niyang sinusunod yung utos yung kalooban sa kanya ng Panginoon. So, bakit sa pagpunta niya sa Jerusalem, wala. Okay, so verse 15, ayan. Verse 15. Pagkatapos namin mag-stay doon ng ilang araw, nag-ready na kami para pumunta sa Jerusalem. Sa verse 16, sinamahan kami ng ilang disciples doon na taga-Caesarea papunta sa bahay ni Minason na taga-Cyprus. Doon kami mag-i-stay sa bahay niya. Isa siya sa mga unang naging disciples. Pagdating namin sa Jerusalem, mainit kaming tinanggap ng mga disciples. So dito, una pa lang pagpasok niya, di pa niya nararamdaman. Wala pa nangyayari dito. Pagpunta niya sa Jerusalem, wala pa. So mainit na pagtanggap pa ang naranasan niya dito, winelcome pa talaga siya. Sinamahan sila ng mga disciples mula sa Caesarea, pupunta dito sa Jerusalem. Siguro, kasi sila sumama para i-celebrate na dito yung Pentecost. Dito na sila nag-celebrate. Kahit na alam nila na may mangyayari talaga dito, nagpatuloy pa rin sila kasama yung mga disciple, no? Nag-stay pa rin sila. Nag-stay sila kila Minason, and maaring sa pamamagitan ni Peter nung Pentecost, o sa pamamagitan ni Barnabas, dahil ito ay taga-Cyprus. Ayan, so si Minason kasi, possible na, dahil taga-Cyprus nga siya, right? Nabanggit dito na Cyprus si Minason, possible na itong taong ito ay nabahagian ni Barnabas. Kasi kung maalala natin sa second missionary journey ni Paul, di ba, nag-separate na sila ni Barnabas. Si Barnabas ay pumunta na sa Cyprus, doon siya nag-start magbahagi. Possible na si Minason, itong taong to, nabahagian to ni Barnabas or ni Peter nung araw ng Pentecost. Pero nakita natin dito na malaki naman yung naging tulong niya para kila Paul kasi dito sila nag-stay. So dito sa point 1 natin, no, kikita natin, mapapansin natin si Paul, handa siya sa pagsunod, right? Handa siya talaga. Sigurado siya at malinaw sa kanya yung purpose, yung plano sa kanya ng Panginoon. Malinaw na malinaw kay Paul. Tayo po kaya, malinaw na ba sa atin, nagiging handa ba tayo sa calling sa atin? Malinaw na ba sa atin yung panawagan ng Diyos? Alam niyo po, lahat naman tayo may panawagan sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap talaga. Pag sumunod ka sa Panginoon, mararanasan mo talaga ang hirap sa pagsunod. Ang tanong po, handa ka ba? Kasi mahirap. Pero alam niyo yun, yung tipong handa ka ba? Pero pagdating pa lang dito sa nangyayari, service natin, hirap na pumunta, nalilate na, inaantok pa, nagsiselfone pa kapag during preaching. Alam niyo po yung mga ganung bagay. Naipagkwentuhan lang, handa ka na talaga niya. Sinasabi nilang handa sila, pero ganito yung mga gawain nila. Handa ba talaga kayo? Paano pa kaya kung mas matinding hamon na yung nararanasan nyo? Kung dito pa lang, ganyan na yung paghahanda nyo. Laging puyat, hindi prepare. Alam mo yung hindi prepare pagdating sa gawain ng Panginoon. Pero sinasabi nilang handa sila. Ito po ay dapat hindi lang natin hanggang salita lang sinasabi talaga eh. Nahanda, yes, handa ako. Hindi lang dapat dun eh. Dapat may gawa talaga, ginagawa mo. Dapat handa ka talaga, makikita talaga sa gawa mo.
Pero pagdating pa lang sa, alam niyo yun, Denzel, lead mo nga ako sa prayer. Ba't ako? Sinasabi mo, handa ako. Ba't ako? Hindi marunong mag-pray. Handa ka ba talaga? Pero di ka marunong mag-pray. So, pangalawa, maging matatag sa panawagan ng Diyos. Kinabukasan, sumama sa amin si Paul para makita si James. Nandun din ang lahat ng mga leaders ng church. Binati sila ni Paul, tapos nireport niya sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mga Gentiles dahil sa ministry niya. Pagkatapos nilang marinig si Paul, pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Kapatid na Paul, nakita mo kung ilang libo ang mga Jews na naging disciples. Mahigpit nilang sinusunod ang law. May nagsabi sa kanila na tinuruan mo raw yung mga Jew na mamuhay kasama ang mga Gentiles na talikuran ang law ni Moses. Tinuro mo rin daw na huwag nilang ipacircumcise ang mga anak nila at huwag na rin nilang sundin ang mga tradition nila natin." Anong gagawin natin ngayon? Siguradong malalaman nilang nandito ka na. Gawin mo tong sasabihin namin. May 4 na lalaki dito, may panata sa Diyos. Sumama ka sa kanila at gawin nyo ang ritual ng paglilinis. Bayaran mo ang mga dapat nilang bayaran para makapagpakalbo sila. Dahil dito, malalaman ng lahat na hindi totoo ang narinig nilang balita tungkol sa iyo at ikaw mismo ang sumusunod sa law ni Moses. Tungkol naman sa mga Gentiles na naging disciples, nagpadala na kami ng letter para sabihin sa kanila na umiwas sa mga pagkain na inoffer sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng dugo o anumang hayop na binigti. Dapat ding silang umiwas sa mga mahalay na gawain. So, sinama ni Paul ang mga lalaki at nung sumunod na araw, ginawa nila ang ritual ng paglilinis. Tapos, pumasok si Paul sa temple at sinabi niya in public kung kailan makukumpleto ang mga araw ng paglilinis at kailangan makapag-offer ng sacrifice para sa bawat isa sa kanila. So, una, nireport ni Paul, again, nireport na naman niya yung mga nangyari sa mga mission niya pagdating niya dito sa Jerusalem. Nireport niya, hindi yung nireport niya yung mga ginawa niya. Nireport niya kung ano yung ginawa ng Panginoon sa mga pinuntahan niya. So dito nakita natin, may nangyari, may balitang nakarating, no? Ang bilis. Nauna pa kay Paul yung chismis, no? Nauna pa talaga. Yung balita talaga, napakabilis kumalat. So, agree ba kayo dito sa sinabi ni James? Na ganito yung ginawang mission ni Paul. Sinabi daw ni Paul na wag na sumunod sa law ni Moses. Alam niyo yun, yung wag na gawin yung mga panata. Tapos, yung pinagbabawalan mag-circumcise or pagtutuli sa mga anak nila. Ganto ba yung sinabi ni Moses? Pero kung mapapansin natin, kung babalikan natin, kung naaalala nyo, kung natatandaan nyo yung mga pinag-aaralan natin, di ba si Timothy, ano yung ginawa ni Paul kay Timothy? Naalala nyo? Pinacircumcise niya, di ba? Pinatuli niya para daw walang masabi ang mga Jews sa kanila. So, ang ginagawa ni Paul noon, kung Gentiles yung mga kasama niya, nagiging Gentiles siya. Kung Jew yung mga kasama niya, nagiging Jew siya. Ganon ginagawa ni Paul. Pero sinabi dito, nabanggit na sinasabi daw ni Paul na wag na magpag-circumcise yung mga bata, mga anak nila. At nakita rin natin dito na gumawa ng panata si Paul, right? Nagpagupit siya ng buhok. After ng second missionary journey niya, nagpagupit siya ng buhok. Pero sinasabi dito na wag nyo na sundin yung mga law ni Moses o yung mga panata na yan. Pero dito ginawa nga ni Paul eh. So, sa tingin nyo ba, mag-a-agree ba kayo? Tama ba yung chismis, no? Napapansin nyo, ang galing, no? Yung chismis talaga, paminsan, tama, pero madalas, maling-mali talaga. Walang katotohanan. So, alam natin, ganito rin, kung ano yung nangyari,
kung anong nangyari dito, alam nyo, parehong-pareho ang kanilang sinabi. Ito din ang sinabi nila kay Jesus at kay Stephen. Kung paano nila pinaratangan si Stephen noon nung nagbabahagi siya, ganun din yung ginagawa nila. Maling-mali yung pagkakaunawa nila sa binabahagi ni Stephen. Maling-mali din yung pagkaunawa nila sa binabahagi ni Jesus nung araw na yon. And ganito rin ang nangyayari kay Paul. Maling-mali yung pagkakaunawa nila or nami-misunderstood nila yung binabahagi ni Paul. Kaya nakita nila ang pagdating ni Paul talaga dito sa Jerusalem, magdudulot talaga ng napakalaking hindi pagkakaunawaan or magkakaroon talaga ng gulo dahil dito sa pagpunta ni Paul sa Jerusalem. Ito yung nakikita nila. So bakit nga ba ang mga Jew ay nananatili sa mga tradisyon nila? Bakit nga ba, no? Siguro hindi pa nila naman nabasa dito yung Romans, yung sinulat ni Paul. Siyempre, panahon pa to ni Paul, so hindi pa nila nababasa yung mga ginawa ni Paul, yung mga sinulat ni Paul, hindi pa nababasa panigurado. So, actually, wala namang mali sa panata nila, sa ginagawa nila. Maganda naman yung ginagawa nila eh. Yung culture nila, okay naman, yung pagsunod nila sa law ni Moses, okay naman. So, actually, ginagawa pa rin naman to ni Paul. Walang mali doon. Pero kung ganito yung basihan natin para sa kaligtasan, kung ito yung magiging batayan natin, mali po ito. Or kung ito po yung magiging batayan natin para tanggapin bilang kapatid sa Panginoon, maling-mali po ito. Kung ito yung magiging batayan natin ng kaligtasan o pagtanggap, maling-mali po ito. Yung pagdiriwang nila ng mga feast, maganda naman yung ginagawa nila eh, at pagliligtas ng Panginoon. Yun yung nila, yun yung ibig sabihin ng mga pagpipiesta nila eh. Yung pagliligtas ng Panginoon, maganda naman talaga. Pero kung yun nga, ang basehan, maling-mali po ito. And ginawa rin dito ni Paul, nakita natin, dito mismo sa binasa natin na nag-agree siya kung yung sa pinapagawa ni James, sabi 'di ba? Ito yung may papagawa ako sa iyo. May 4 na gumagawa ng panata nila. Sinamahan ni Paul. Ibig sabihin, agree siya. Okay sa kanya tong ginagawa ng 4 na to. Yung nagpakalbo sila, pumunta sila sa temple. Pero yun na nga, yung chismis talaga ang bilis, no? Yung tipong may dagdag bawas talaga, yung kwento, madalas ito pa talaga yung paniniwalaan ng mga tao. Kaya tayo po talaga, huwag po tayong bumabase lang sa mga sinasabi ng tao. Baka po chismis yan. Ayan, so kaya hindi naging malinaw yung impormasyon dahil sa mga chismis lang na paniniwala nila. Na may misinterpret, na may misunderstood nila yung binabahagi ni Paul. Kaya ngayon, ang dami ng pangit na impression no, sa Christian, sa atin. Pag sinabing Christian, ang dami ng mga issue, ang dami ng pangit na, alam niyo, feedback sa atin. Kahit na ginagawa mo naman yung tama, pero dahil nga may mga taong ganito, yung misunderstood nila yung ginagawa natin, nagiging pangit na yung impression sa mga Kristiyano. Actually, naku-commercialize na, ay, maganda dito. May aircon dito tayo maniwala. Uy, laging may pa-event dito na lang tayo. Uy, may sahod yung worship team nila. Okay sa akin, doon na lang tayo maniwala. Alam mo yun, yung pagandahan na ng simbahan, nawawala na yung purpose talaga na para sa Panginoon ang simbahan. Right? Hindi na nila nakikita yun, na may misunderstood na nila. Naku-commercialize na ang mga church ngayon. Pagandahan na ang church. Pero pag seryosohan na, dumadating na sa patungkol na sa Bible, patungkol na sa Panginoon, wala na. Iba na yung paniniwala. Kapag dumadami lang yung event, kapag, may pabigas dito tayo. Alam niyo yun, sinasabi nilang member na sila dito, pero once pa lang naman talaga silang umaten. Dahil lang, may bigasan, may love gift, ang daming binibigay. Maling-mali po ito.
Hindi na nakasentro talaga sa Panginoon yung paniniwala nila. Nakasentro na lang sa mga ganda ng simbahan. Pag blessing talaga, alam mo yun, yung mga tao, pag blessing talaga, sige, blessing, gusto ko yan, blessing, maganda yan. Pero pag patungkol sa Bible, ayoko dyan. Kapag, alam nyo po kasi, paulit-ulit natin sinasabi ito na sa panahon na talaga tayo ng adversity, no? Yung kung gusto mo talaga sumunod sa Panginoon, mararanasan mo talaga yung paghihirap. Paghihirapan mo talagang sumunod sa Panginoon. Ito nga ang ginagawa ni Paul eh. Pinaghihirapan niya sumunod sa Panginoon, binubugbog siya, pinagtatangkaan siyang patayin. Tayo nga, pasalamat pa tayo, hindi pa ito yung nararanasan mo eh. Pero tayo gusto lang natin puro blessing. Alam niyo po, kung yun yung maging basihan natin, yung blessing lang, maling-mali po yun. Kaya kailangan po talaga paghihirapan natin makapunta sa langit kasama ang Panginoon. Kung nanaisin niyo po yun, yung bagay na yun, paghihirapan mo talaga, huwag kang magpabulag sa pansamantalang sarap. Okay? Kung dito lang, yes, ang dami talagang masasayang pwede gawin dito sa atin eh, sa mundo natin. Pero kung doon lang tayo nakabase sa mga blessing, tinuturing pa nga nating blessing yung mga ganung bagay. Yes, may blessing pa rin po may mga ganun pa rin, nangyayari pa rin na binibless tayo ng Panginoon. Pero kung babasihan nga natin ito na maliligtas tayo dahil sa blessing, maling-mali po ito. Siyempre, dapat po nag-i-invest din tayo sa hinaharap natin. Kung gusto talaga nating maranasan yung magandang buhay, dapat nag-i-invest tayo. Kasi karamihan ng tao ngayon talaga, gusto na lang nila, kuha lang ng kuha. Pag may pera, kamig lang ng kamig. Pag maraming pera doon, kuha lang ng kuha. Pero pag yung paghahanda na sa future nila, yes, maranasan mo yung hirap, pero yung maranasan mo naman yung hinaharap mo, walang katumbas yun. Alam niyo po, walang katumbas yun kapag nagpapakahirap ka ngayon, pero yung mararanasan mo sa hinaharap mo, walang katumbas po yun. Yung makakasama mo na yung Panginoon. Wala pong katumbas yun. Yun po sana yung naisin natin. Tayo kasi yung paghahanda natin, kapag nahihirapan na, handa naman ako. Sinasabi kasi ng mga tao, di ba? Handa naman ako. Pero yung paghahanda nila, send Gcash, post na, naka-prepare na yung Gcash nila, send Gcash please. Pag nahihirapan na sila, yun yung paghahanda ng mga tao ngayon. Yung paghirap na sila, kailangan nilang tulong. Naka-ready na yung PubMat nila, yung template nila para mag-send ng Gcash sa kanila. Ganon sila mag-prepare. Blessing pa rin, no? Ganon yung paghahanda ng mga tao ngayon. Maling-mali po yung pagkakaunawa talaga ng mga tao. So, point 3. Ayan, pangatlo. So, 3 lang ang natin ngayon, no? Sa pangatlo na po tayo. Ipagpatuloy ang sinimulan ng Diyos. Verse 27, pero bago pa makumpleto ang 7 days na tinakda para sa ritual, may mga dumating na Jews galing sa Asia. Nakita nila si Paul sa temple, gumawa sila ng gulo, tapos sinunggaban nila si Paul. Mga taga-Israel, sigaw nila, tulungan nyo kami. Ito yung taong pumupunta sa iba-ibang lugar para turuan ang mga tao labanan ang Israel. Baliwalayin ang law ni Moses at mga temple na to. At ang temple na to. Nagsama pa siya ngayon ng mga Gentiles sa loob ng temple para bastusin ang banal na lugar na to. Nakita kasi ng mga Jews na kasama ni Paul sa city si Trophimus na taga-Ephesus. Inakala nilang sinama siya ni Paul sa loob ng temple. Nagkagulo ang buong city, sinugod ng mga tao si Paul at kinaladkad siya palabas ng temple. Tapos, sinara nila agad ang pinto ng temple. Sinubukan ng mga tao patayin si Paul, pero nakarating sa commander ng Roman soldiers na may riot sa buong Jerusalem. Nagsama ang commander ng mga kapitan at sundalo at pinuntahan nila agad ang crowd. Nang makita ng mga tao ang commander at ang mga sundalo, tinigil nila ang panggugulpi kay Paul. Pinuntahan ng commander si Paul, inaresto siya at inutos na ikadena. Nagtanong ang commander, Sino ang taong to?
Anong ginagawa niya? Iba-iba ang sigaw ng mga tao sa crowd. Naguluhan lalo ang commander kasi hindi niya malaman kung alin ang totoo. Kaya inutos niyang dalhin na lang si Paul sa kampo ng mga sundalo. Naisama nila si Paul hanggang sa hagdanan lang kasi sobrang gulo na ng mga tao kaya binuhat si Paul ng mga sundalo. Sinundan pa rin sila ng maraming tao, patayin siya, sigaw nila. Nung ipapasok na si Paul sa kampo, kinausap niya ang commander, pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Marunong ka pala magsalita ng Greek, sabi ng commander. So, hindi pala ikaw ang lalaki taga-Egypt na nagsimula ng revolusyon noon at nag-lead sa 4,000 na mga terorista sa desert. Sumagot si Paul, Jew ako na taga-Tarsus, kilala sa city yun sa Sicilia. Please, hayaan niyong kausapin ko ang mga tao. Pumayag ang commander sa request niya. Tumayo si Paul sa hagdanan at sumenya sa mga tao para tumahimik. Nang tumahimik sila, kinausap niya sila sa Hebrew. Mga kapwa ko Jew, hayaan niyong ipagtanggol ko ang sarili ko at makinig kayo sa explanation ko sa inyo. Nung marinig nila na nagsasalita na si Paul sa Hebrew, mas lalo silang tumahimik. Sinabi pa niya. So ayun, hanggang dun pala tayo. Sinabi pa niya. Alam niyo po, dito sa temple, and meron akong points dito, no? So dito napansin natin sa verse 28, parang sila pa yung talagang aping-apay, no? Kahit sila na yung kumaladkad, sinunggaban nila si Paul doon sa temple. Sila pa yung yung sumigaw ng tulungan nyo kami. Sila pa talaga yung may lakas ng loob, no? Napansin nyo? Mga taga-Israel, tulungan nyo kami. Sila pa yung sumigaw ng ganun. Si Paul nga yung kinakaladkad nila eh. Parang napansin, if i-imagine niyo, paano nangyari yun? Ba't kayo pa talaga yung may lakas ng loob na humingi ng tulong? Wala namang ginawa sa inyo si Paul. Kayo nga yung bubugbog na kay Paul eh. Pero sila pa yung sumigaw. And alam niyo po, yung sa temple, kung mapapansin natin, mayroong isang napakalaking harang or wall doon na nakahihiwalay sa Jews at sa Gentiles, sa wall na ito. I don't know if nabanggit na to before, pero ayun po, sa temple na yon sa Jerusalem, may harang para sa Jew at Gentiles. Tapos doon sa wall na yon, may nakasulat doon. And yan, i-flash po natin yung nakasulat doon. Sabi dyan, ayan, no foreigner may enter within the barricade which surrounds the sanctuary and enclosure. Anyone who caught so doing will have himself to blame for his ensuing death. Ayan. So, nakita nila si Paul dito na may kasama kasi siya na taga-Ephesus, no? Pinagkamalan. So, kaya gusto talaga nilang patayin eh. Alam nyo, may discrimination din na nangyayari. Nakahiwalay, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok doon sa loob na para sa mga Jew kapag hindi ka ligtas. Ganun yung paniniwala nila. Pero alam nyo, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 14, sabi dyan, sa Ephesians chapter 2 verse 14, may slide po ako para doon. Ayan, sabi dyan, nung namatay si Christ sa krus, binigyan niya ng kapayapaan at pinagkasundo ang mga Jew at Gentiles. Winasak na niya yung pader ng galit na dating naghihiwalay sa dalawang grupo. So winasak na niya. Winasak na ito ng Panginoon sa ating ngayon. Ang temple ay tayo na ngayon. Ang temple ay tayo na ngayon. Wala na po yung temple sa Jerusalem na naghihiwalay para sa mga Jew at Gentiles. Pinagsasama na po ng Panginoon talaga eh. Hindi na ito yung kautosan, binago na po. So dito nakita natin na ang mga Romano binigyan ng kapangyarihan ang mga Jew na maging batas talaga nila to. Yung nakasulat doon sa taas ng wall na lahat ng mga foreigner or yung hindi mga Jew na pumupunta dito, kapag pumasok sila, namataan sila pumasok doon sa mismong temple,
Ang kapalit nun ay kamatayan talaga. Ininayaan ng mga Roman ang batas na ito para sa mga Jew. Nahatulan nila ng kamatayan kung ganito man yung ginawa. Pero dito kasi, kaya ganun yung ginawa nila kay Paul. Pero dito kasi mali yung pagkakakita nila na misunderstood din, parang ano bang term para doon? Parang mali yung pagkatingin nila doon sa mga kasama ni Paul. Dahil siguro kalbo, siguro yung Trophimus kalbo din yon. Kaya akala niya, ay si Trophimus ata, yun na. Pero mali, hindi talaga si Trophimus yung taong yun. So napagkamalan niyang si Trophimus na taga-Ephesus yung taong kasama ni Paul doon sa temple. So kaya talagang balak na nilang patayin. Sa sobrang galit si Paul, balak na talaga nilang patayin. Akala nila kasama nila ni Paul na apat sa templo ay mga Gentiles. Kasi 'di ba nga ang mga nakakita na kasama niya si Trophimus. So ganun talaga gumalaw ang chismis, parang nakita namin kasama ni Paul si ganito. Ganun kalupit talaga ang chismis dito. Kahit maling-mali naman. So makikita natin dito maraming maling pagkakaunawa talaga na misunderstood talaga yung mga pangyayari dito. Kaya kinaladkad nila. So para lang, alam niyo yun, yung tipong para lang maawat, dumating yung mga Roman soldiers dito. Alam niyo po ba sabi na 1,000 Roman guards ang pumigil para lang mapigil yung riot dun sa araw na yon, para matigil yung ginagawa nila kay Paul nung araw na yon. 1,000 Roman guards. So parang kung sa atin ngayon sa mga army, batalyon na ito, 1,000 batalyon. Or 1 batalyon na kailangan nila para lang pahintuin. So sobrang tindi talaga ng galit nila, sobrang daming tao nung araw na to para gawing 1,000 mga armed forces ang pumigil. So paano kaya kung ikaw yung nasa sitwasyon na to? So habang pinag-aaralan namin to, paano kaya kung ikaw yung nasa sitwasyon na to na kinukuyog ka na, binubugbog ka na, tapos mag-isa ka na, lalabang ka kaya? Kung tayo, baka, ewan ko kung sa mga lalaki siguro kung tayo, or sa mga babae, may pagsabunutan ka talaga, may pagsapangan ka lang, kahit makakutos ka lang ng isa doon sa mga yun, di ba? Kung ikaw yun, lalabang ka talaga pero si Paul hindi po siya lumaban. Hinayaan talaga niya yung mga ginagawa sa kanya ng mga Jew. So yung riot na nangyari sa Ephesus, ganito na naman ang nangyari. Kung ano yung nangyari sa Ephesus, kung napag-aralan natin, yung kay Artemis, yung mga naniniwala sa revolta ni Artemis, tapos nagka-riot, ganito rin po yung nangyari sa Jerusalem. And buti na lang nandun si Claudius at nang tinanong niya ang mga tao, hindi nila alam kung bakit may kaguluhan. Dito rin sa oras na to, yung sa Jerusalem, kahit maraming tao, katulad sa kwento ni Artemis, nagra-riot sila, pero yung mga tao doon, hindi nila alam ba't sila nandoon, nakikibugbog lang sila, nakikikutos lang din sila kay Paul. Dito rin, sa Jerusalem talaga, may mga taong, alam niyo, makikijoin lang talaga dahil maraming tao, nagkakagulo, makikiriot lang din, kahit di naman nila alam. Tas nung tinanong pa sila, Your Honor, di ko po alam. Parang ganun po yung dating, ano nangyayari dito? Di ko po alam, Your Honor. Wala po akong alam. Gantong-ganto po yung mga ginagawa ng tao. And alam niyo po, dahil nga, for sure, yung araw na rin, yung araw na din na to, yung mga leader nun, na nag-start ng riot, panigurado tumakas na sila. Kasi sila talaga yung hahanapin dito Kasi alam nila na mali yung pagkakita nila. Akala nila si Trophimus yung kasama. Akala niya mga taga-Ephesus yung kasama ni Paul dito. Nagkamali sila. Kaya panigurado, nung nagkakagulo na, nangyari na yung kaguluhan, tumakas na itong mga leader na to kasi alam nilang mali sila. Wala silang ebidensya na maipakita. Kaya nung nililitis na sila, sinasabi nila, di ko po alam talaga, Your Honor. Dahil walang makasagot sa mga tanong niya, dinala na lang nila si Paul.
sa kampo ng mga Roman, sa mga ng mga Roman soldiers. And nakita din natin dito na pinagkamalan din siyang wanted sa Egypt, right? Pero nung nag-decide na si Paul na magsalita, nagpaalam pa siya. Right? Nagpaalam si Paul sa leader or sa captain kung pwede ba siya magsalita. And dito, nung pinayagan na siya, nagbahagi siya talaga. Siguro ang iniisip ng captain na itong oras nito, kasi wala silang masagap na impormasyon eh. Bakit nag-start na naman tong riot na to eh? Siguro kaya hinayaan ng captain si Paul na magsalita para makakuha siya ng impormasyon. Pero dito, ang ginawa kasi ni Paul is nagsalita siya in Aramaic word. So, in Hebrews word. So, possible na hindi talaga naunawaan pa ng Roman yung sinasabi ni Paul. Kasi native tongue nila yon. And, napatahimik yung mga tao nung nagsalita na si Paul. So, dito, may tatlong bagay patungkol sa kanyang ministry ang binahagi ni Paul. Una, ang kanyang mga naunang ginawa. So, sa verse 3 to 5, binanggit niya dito yung mga una niyang ginawa. Isa akong Jew na pinanganak sa Tarsus at Sicilia. Pero lumaki ako dito sa Jerusalem na naging estudyante ni Gamaliel. Mahigit akong tinuruan na sundin ang bawat utos ng law ng mga ancestors natin. Kagaya niyo, masugid din akong naglilingkod sa Diyos. Pinahirapan ko hanggang mamatay ang mga taong sumusunod sa daan ng Panginoon. Hinuli at pinakulong ko ang mga members nila, mga lalaki at pati mga babae. Alam ng mga high priest at ng buong Jewish council na totoo ang sinasabi ko. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Jews at sa Damascus. Kaya't pumunta ako doon para arestuhin ang mga taong ito at ibalik sa Jerusalem. So binabahagi dito ni Paul yung parang testimony niya kung ano yung ginagawa niya before. So alam ko sa atin din, no, may mga ganito rin tayo na karanasan. Binabahagi natin kung yung mga ginagawa natin before na mali. Ganito rin yung ginagawa ni Paul. Binabahagi rin niya sa mga Jews, sa mga sa oras na yun yung sa riot, kung ano yung ginawa niyang mali. Eh nakikita kasi ni Paul, yung kung ano yung ginagawa niya before, ganun din yung ginagawa sa kanya ngayon. Inuusig siya, gusto siyang patayin. Kaya alam na niya maggalawan nito mga Jew. Kasi ginawa ko na yan before eh. So, sinabi rin niya sa verse 6 to 16, paano siya na-convert? Sabi diyan, habang papunta ako at papalapit na sa Damascus, biglang napaligiran ako ng matinding liwanag galing sa langit. Mga tanghaling tapat na nun, bumagsak ako sa lupa, tapos may narinig akong boses na nagsabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sino po kayo, Lord? Tanong ko. Ako si Jesus na taga Nazareth. Ako ang pinapahirapan mo, sabi niya sa akin. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, pero hindi nila narinig ang boses na kausap sa akin. Nagtanong ako, anong gagawin ko, Lord? Tapos sinabi sa akin ng Panginoon, tumayo ka at pumunta ka sa Damascus. Sasabihin sa iyo doon ang mga gagawin mo. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na yon. Kaya inakay ako ng mga kasama ko papuntang Damascus. Nasa city na yon si Ananias, tapat din siyang sumasamba sa Diyos at sinusunod niya ang Jewish law. Ginalang siya ng lahat ng Jews na nakatira doon sa city. Pumunta siya sa akin at tumayo siya sa tabi ko. Tapos sinabi niya, kapatid na Saul, makakita ka na ulit. Nung time na yun, nakakita ulit ako at tinignan ko siya. Sabi niya, pinili ka ng Diyos ng mga ancestors natin para malaman mo kung ano ang kalooban niya. Para makita mo ang matuwid na lingkod niya at marinig mo ang boses niya mismo na nagsasalita. Magawing witness ka niya sa lahat at sasabihin mo ang mga nakita at narinig mo. At
Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka at magpabaptize, mag-pray ka para patawarin ang mga kasalanan mo. Ayan, so doon lang muna tayo. So, pinatunayan niya na si Jesus ay nabuhay muli dito sa context na to, na nakita niya, narinig niya talaga yung Panginoong Hesus, nangusap talaga sa kanya, may boses. So, imagine niyo, no, dito sa oras kasi na ito, nung nagbabahagi siya, paano kaya, ang galing, no, kasi nakinig talaga eh. Sa klaseng ganito na malaki yung crowd, maraming crowd, tapos lahat yung nakinig sa kanya, makikita natin doon na ganun kakapangyarihan talaga yung Panginoon na kahit gaano pa kayo karami, makikinig at makikinig kayo basta patungkol talaga, pagkontrolado talaga ng Panginoon. And dito, binahagi talaga ni Paul yung conversion niya, kung paano siya binago ng Panginoon. At alam niyo po yun, napakahalaga talaga na malinaw sa atin kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano mo na-encounter yung Lord. Once na tinanggap mo ang Diyos, kinilala mo siya na tagapagligtas mo, dapat talaga malinaw kung paano kanya niligtas. Malinaw po talaga sa inyo. Kasi ito yung magiging pangahawakan natin . Ito yung magiging foundation natin. Kahit na may mangyari sa'yo, kahit na usigin ka, kahit na maraming challenges, once na malinaw po sa atin kung paano tayo binago ng Panginoon. Ako po, before nabanggit ko na kung paano talaga kaganda yung ginawa sa akin ng Panginoon. Sa akin yun. At alam ko, sigurado ako na malinaw sa akin yung paano talaga ako binago ng Panginoon. Pero dito rin kay Paul, nakita natin na malinaw sa kanya kung paano siya binago ng Panginoon. Yung simula na bulag siya, nang usap sa kanya yung Panginoon, malinaw sa kanya. And sana po sa atin talaga, malinaw sa atin kung paano tayo binago ng Panginoon. And alam nyo po, yung mga taong tumatalikod sa Panginoon, kapag yung mga taong pa-chill-chill lang, attend lang ng linggo, walang pagbabago, kapag ganun po yung ginagawa natin, ito po yung mga taong hindi pa malinaw sa kanila yung conversion story nila. Hindi pa malinaw sa kanila kung paano sila binago ng Panginoon. Kaya po, sana sa atin, malinaw sa atin kung paano tayo binago ng Panginoon. Okay, so sabi dyan, ang kanyang special na pagkatawag. Sabi dyan, sa verse 17 at to 29, nung makabalik na ako sa Jerusalem at nagpipray ako sa temple, may nakita akong vision. Nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, bilisan mo, umalis ka agad sa Jerusalem kasi hindi nila tatanggapin ang testimony mo tungkol sa akin. Sabi ko, Lord, alam nilang pumunta ako sa mga sinagog para ipakulong at gulpihin yung mga naniniwala sa iyo. Nung pinatay ang witness mong si Stephen, nandun ako at inapprove ko yung ginawa nila. Binantayan ko pa yung mga balabal nung mga pumatay sa kanya. Pero sinabi sa akin ng Panginoon, sige, lumakad ka na kasi ipapadala kita sa malayong lugar ng mga Gentiles. Nakinig pa ang mga tao kay Paul, pero nung sinabi niya ang mga yun, bigla silang nagsigawan. Tapusin ang taong yan, patayin siya, wala siyang karapatang mabuhay. Sobrang lakas ng mga sigaw nila. Sa galit nila, siwas nila ang mga damit nila at naghagis sila ng alikabok bilang protesta. Inutos ng commander na dalhin si Paul sa kampo ng mga sundalo. Inutos niyang hagupitin si Paul para malaman kung bakit sobrang galit ang mga Jews sa kanya. Pero nung tinali na siya para hagupitin, sinabi ni Paul sa officer na nandun, tama bang hagupitin mo ang isang Roman citizen na hindi pa humaharap sa trial? Nang marinig ito ng officer, pinuntahan niya ang mga commander at nagtanong, anong ginagawa mo? Roman citizen pala yung taong yun. Pinuntahan ng mga commander si Paul, Roman citizen ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Paul. Ang laki ng binabayad ko para maging Roman citizen.
Sabi ng commander, pinanganak akong Roman citizen, sabi ni Paul. Napaatras agad yung mga lalaki, magtatanong sana kay Paul. Natakot din yung commander nung na-realize niyang Roman citizen pala si Paul, pero kinadena niya. Okay, so dito tayo, bago tayo magtapos. So, sabi dyan, no, noong Acts 9 pa lang, noong hindi niya tinanggap sa Jerusalem, si Barnabas lang ang naniniwala sa kanya. Pero dito, wala nang naniniwala sa kanya talaga. Inisip ko nga kung dito siya, what if kaya, no, kung dito tinawag si Paul, or kung dito yung calling ni Paul sa Jerusalem, ano na kaya yung itsura ng Jerusalem, no? Kasi grabe dedicated talaga ni Paul sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Grabe talaga siya, focus talaga siya dun sa goal niya na mabahagian ng lahat ng tao. What if kaya, no, kung dito siya inutos ng Panginoon na dito siya sa Jerusalem, magbahagi ng salita ng Panginoon at hindi sa mga ibang lugar. Kamusta kaya yung mga Jerusalem? Siguro hindi mangyayari to. Pero ang utos ng Panginoon is umalis, mag-depart siya, ibahagi sa maraming tao. Sinabi pa ni Paul na nanalangin siya sa temple. Akala niya matutuwa yung mga Jews nung babanggitin niya ito. Pero nung marinig nila yung patungkol sa Gentiles, nag-riot na naman sila, nagalit na naman sila. Yung pagwawasiwas nila ng mga balabal, mga damit nila, and yung pag-ano ng alikabok. Sa panahon natin, ngayon yung mga sa kanila kasi ganun pa yung way nila para mag-rally talaga. Nalit na naman sila. Pagpatungkol talaga sa Gentiles, galit na galit sila. Nang makita ni Claudius na nagsisimula na naman kaguluhan, dito, binanggit na naman ni Paul. Ginamit na naman niya yung pagiging Roman citizen niya. So, napapansin nyo, napapaisip ba kayo, ano kaya yung basihan nila para malaman na Roman citizen ang isang tao, no? Hindi man naging malinaw, siguro dahil nababanggit niya yung Greek, yung word ng mga Roman, yung salita nila, nakakapagsalita siya ng Aramaic. Siguro doon nila nagiging basihan, pero hindi na maging malinaw. Hindi man naging malinaw dito, pero sigurado tayong galaw to ng Panginoon. Amen? Nakita rin natin dito na yung isang officer doon, nagmamalaki pa talaga siya kay Paul. No? Napakalaki ng binayad ko para lang maging Roman citizen. So, possible na itong taong daw, hindi siya Roman citizen noon. So, nagbayad talaga siya. Pero si Paul, wala siyang speechless talaga siya. Wala siyang biglang nasabi nung inborn ako, pinanganak akong Roman citizen. Wala siyang nasabi. Ikaw, nagbayad ka pa. Sa panahon ngayon, may mga ganito, no? Pinapadaan na lang yung pera para lang makalusot. Right? And so, ang kanyang pagpunta sa Jerusalem ay puno-puno ng hindi pagkakaunawaan or maling pagkakaunawa sa Panginoon. Maaari nagmula sa kanyang mga kaibigan at sinabi nila, pwedeng sinabi ng mga disciples, no? Or mga pumigil sa kanya bago siya mapunta sa Jerusalem, sa Tyre, sa iba pang lugar. Pwedeng sabihin ng mga tao, sinabi ko na sa iyo huwag ka na pumunta dyan yan tuloy, nangyari sa ito, binalaan na kita huwag ka na pumunta dyan Maaaring sasabihin nyo ng mga tao, or maaaring sabihin nilang end of the road na talaga to ni Paul. Dito na nagtatapos. Pero sa Diyos, may iba siyang plano para sa kanya. Patuloy na sinisigaw ni Paul kung paano siya binago at iniligtas ng Panginoon. Sige po, tayo po tumayo. Okay. Ayan. So, sa oras na ito po, gusto lang talaga nating maunawaan
or maging malinaw sa atin na may napanawagan sa iyo ang Diyos. Handa ka ba? Handa ka ba sa panawagan na to? Yes, may misunderstood ka ng mga ibang tao habang ginagawa mo yung panawagan sa iyo ng Panginoon. Pero handa ka ba kahit ganito mangyari or kahit sa mga ganitong sitwasyon? And hinanda na ng Diyos ang kanyang mga pinili. Lagi po natin tandaan yan. We are now prepared. Hinanda na tayo ng Panginoon. May panawagan ng Diyos sa iyo, maaaring hindi lang ito para sa iyo, para din to sa kaligtasan ng maraming tao. Kahit anong mangyari, hindi pagkakaunawaan, mali ang pagkakaunawa sa iyo, mga ganitong bagay. May mga pagsubok ka man mararanasan. Darating talaga yan. Mapapagod ka, susuko ka. Kasi ganun ang pagsunod sa Panginoon. Mararanasan mo talaga yung paghihirap. Pero kung malinaw sa inyo po yung conversion, again, kung malinaw sa inyo kung paano kayo binago ng Panginoon, stable na kayo, hindi na kayo matitinag talaga. Kahit ano pang challenges, kahit ano pang umusig sa inyo, kahit ano pang paghihirap maranasan nyo, maranasan natin. Basta malinaw yung conversion, handa tayo. Magpapatuloy ka talaga sa Panginoon. Lagi ko pong nababanggit to na ayun, yung maranasan talaga natin ito, bagay na to, paghihirap sa pagsunod sa Panginoon. Ang malungkot lang kung paano kaya, no? Pinaghihirapan mo, pero hindi naman nakasentro sa Panginoon. Kaya napakaganda nung kanta natin Jesus be the center. Dapat nakasentro lang sa Panginoon. From beginning and to the end. Kaya maling-mali po ito na yes, nahihirapan ka nga ngayon, pero para sa Panginoon ba yung pinaghihirapan mo? Nakakaawa ka po kung ganun. Kaya dapat lagi po natin tandaan na ang calling mo or ang panawagan mo, yung pinaghihirapan mo ngayon, dapat nakasentro lang yan sa Panginoon. Dahil para lang yan sa Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin, no? And before ko po kayo i-lead sa prayer, gusto ko po magkaroon tayo ng personal prayer. Right? Okay lang po ba? For a meantime, magkaroon tayo ng personal prayer na matuto tayong manalangin sa Panginoon. Kung totoong handa ka sa Panginoon, alam niyo yun, marunong ka dapat manalangin para sa Panginoon.